Today is Valentine's Day, panahon ng bulaklak, pangako at mga salitang forever. Pero sa mata ng batas, walang forever kung wala ang legal capacity na magpakasal. Pag-usapan natin ang kwento ni na Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Hindi bilang chismis, kundi bilang legal history. P.S. Mahal na mahal kita. P.S. I love you, walang iba. Noong 1984, ikinasal sila sa kasal na itinuturing noon at hanggang ngayon bilang pinaka-engrande at mala-fairy tale na showbiz history. Isang kasalang parang hinango sa pelikula. Cathedral wedding, national attention, live coverage, society guests, at isang buong bansa na naniniwalang true love conquers all. Para sa marami, iyon ang wedding of the decade. Pero sa ilalim ng batas, hindi sapat ang karangyaan. Makaraan ang ilang taon, noong 1993, idineklara ng Regional Trial Court na null and void ang kasal nila on the ground that it was bigamous in nature. Ang factual basis sa panahon ng kasal nila noong 1984, si Gabby Concepcion ay may prior subsisting marriage kay Jennifer Martin, isang kasal na hindi pa legally dissolved. Iyan ang critical fact. At dito malinaw ang batas. Article 35, Paragraph 4 of the Family Code provides that marriages are void from the beginning if they are bigamous or polygamous, except as provided in Article 41. Sa madaling sabi, kung may naunang kasal na umiiral pa, ang kasunod ay void ab initio. Walang bisa mula sa simula. Kahit pa gaano kaganda ang seremonya at gaano kalalim ang pagmamahalan. I will never be afraid of the Hindi rin ito usaping sibil lamang. Article 349 of the Revised Penal Code defines bigamy. Ang sinumang magkontrata ng ikalawa o sumunod na kasal bago tuluyang madissolve ang nauna commits the offense. Walang requirement na masamang intensyon. The act itself consummates the crime. Ito ang doktrinang pinagtibay ng Korte Suprema sa Tenebro versus Court of Appeals. Dito sinabi ng Korte na ang declaration of nullity ng ikalawang kasal does not exculpate the accused from criminal liability for bigamy. Kahit pa ideklara mong void ang ikalawang kasal, hindi nito binubura ang krimen na naganap sa sandaling pinasok ang kasal habang buhay pa ang nauna. At malinaw din ang ruling, good faith is not a shield. Kaya sa Valentine's Day na ito, malinaw ang paalala ng jurisprudence. Hindi tinatanong ng batas kung gaano kaganda ang kasal. Hindi rin ito sinusukat ang kilig o ang fairy tale moments. Isang tanong lang ang mahalaga. May legal capacity ba noong araw ng kasal? Kapag ang sagot ay wala, kahit pa ito ang grandest wedding of its time, void ang marriage at maari pang may kriminal na consequences. At dito tayo magtatapos sa mismong linyang kinilala at inulit ng Korte Suprema sa Chiming Choi versus Court of Appeals, quoting Blaise Pascal, "The heart has its reasons, which reason do not know." Kinikilala ng korte ang dahilan ng puso. Pero sa ilalim ng batas, malinaw pa rin ang hatol. May dahilan ang pag-ibig, pero may rekisitos ang kasal. Happy Valentine's Day mula sa Korte Suprema, kung saan kahit fairy tales sinusukat ng batas. Another day, another regal POV.